Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 6, 2024, Huwebes ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 2, verse 8 to 15. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa aming sakristi, dito sa aming parokya, sa Nuestra Señora de la Soledad. Hatid ko po ang ating pagninilay sa araw na ito hango sa ating pong napakinggan na sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Muli no, si Timoteo ay isa sa mga inatasan nang siya po ay patungan ng kamay at ito yung tinatawag nating banal na orden na ipinagkatiwala kay Timoteo ang pangangalaga sa isang komunidad na ito ay paalalahanan at patuloy na turuan tungkol sa mga aral na natutunan ni Pablo mula na rin sa mga nakasama niyang mga alagad at higit sa lahat ng magpakilala sa kanya si Kristo. Marami po dito na sabi nga mga kasabihan na dapat nating panaligan, na tayo po ay may kalakip, na ang bawat nararanasan natin dito sa mundong ito ay may kalakip, kung ito ay tanda ng ating pagtitiis, pagsasakripisyo dahil kay Jesucristo, pagdating ng araw ay meron nitong kalakip na biyaya at walang humpay na nakaligayahang naghihintay sa atin. Paring naghihirap tayo ngayon, pero dahil kung ito po, kailangan maging malinaw, kung ito po ay dahil sa pagsunod natin kay Jesucristo, umasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sikapin din natin, sabi nga po din dito, kung tayo ay hindi nagiging tapat, may mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat, tandaan niyo po na si Kristo, ang ating Panginoon, ay nananatiling tapat. So, naiintindihan ng Panginoon yung ating pong mga paminsan-minsan, kung hindi man madalas, na pagtatakwil. Dahil hindi tayo nagiging tapat sa ating pangako sa Kanya at ito ay nagdudulot ng kasalanan, pagkakasala natin kay Jesus. Pero sa Jesus pa rin ay mananatiling tapat sa atin. At maganda rin po yung paalala dito na iwasan din natin na magtalo-talo sa mga walang kabuluhan, walang kwentang bagay. Maganda po yung pag magkakaroon tayo dapat ng discernment kung kailangan ba talaga natin pumatol o patulan ang mga
walang kwentang bagay. No? Minsan, kailangan mo rin ng common sense. No? Hindi lang basta common, no? Kundi dapat meron din tayong sense, no? Na umiiral. Kaya yung pagiging malawak ng ating kaisipan, ng ating pong pangunawa, mahalaga din po yun na makita kung tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya. So kung meron tayong mga pagtatalo-talo o pinagtatalunan at ito ay nagdudulot sa atin ng pagkakasala, pagkakaiwa-hiwalay, mainam na magbalik tayo muli, no, sa pundasyon, no, ng ating pananampalataya, at yan ay ang aral na ibinigay ni Kristo na siya naman paulit-ulit din na pinapaalala sa tuwing binabasa natin ang mga salita ng Diyos sa aklat, no, ng Biblia, dahil ito talaga ang magsisilbing gabay para sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.